Okay. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga doon sa ating mga OFW wherever you are in the world. Kung anong time zone man kayo, good day sa inyong lahat. At doon sa mga viewers natin dito sa bansang Pilipinas na ngayon ay nagtitiis nitong mahirap na sitwasyon dahil sa kakulangan ng supply ng diesel at gasolina. Maraming absent na trabaho at yung iba natatakot na matanggal sila sa trabaho dahil sa tuloy-tuloy na pag-absent. So, ganyan ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Pasimula pa lang ito kasi we are expecting that everything will go worse. Magiging worse ang lahat na pangyayari dito sa bansang ito habang paunti ng paunti ang supply ng gasolina at diesel dito sa ating bansa. Pero itong episode na to, hindi yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin itong bagong the moves ni Bangag sa kanyang foreign policy daw, no? Ngayon na lang siya nakaisip ng foreign policy. Parang ano ito, anong term noong naghahagilap ng solusyon dito sa matinding problema sa ating bansa. At isa sa mga naisip niya, ito ngang ginawa niya na binunyag niya nung nakarang 2 araw, kahapon ba yata yun, isang araw, with regards to our relation with China. So ito yung pag-usapan natin ngayong umagang ito. Bago yan, gusto ko lang i-lambing ng konti sa inyo doon sa mga bagong nanonood dito, mga bagong viewers. Paki-subscribe naman at paki-press yung like and try to share this video to your friends and relatives. Okay. So, this morning dito sa Justin Talk News PH, itong pronouncement ni BBM nung nakarang araw with regards to the joint exploration na gusto niyang ituloy with China dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, yung mga disputed areas dyan na nagkaroon na ng survey na mayroong deposits of natural gas and crude oil. Yan ang gusto niyang magkaroon ng exploration, which is matagal na yan na nakatingga. Hindi lang doon sa term ni President Duterte, noon pa sa term ni Gloria Macapagal-Arroyo, nagsimula na yan explorations yan, pero hindi matuloy-tuloy dahil nga dito sa animosity, galit ng Pilipinas doon sa mga Chinese with regards to the West Philippine Sea. Lalo na doon rehime ni Ninoy Aquino, na dyan talagang matindi ang conflict between China and the Philippines. Kaya wala talagang natuloy na exploration. Alam naman natin anong ginawa ni Trililing. Nagiging ano nga yan, source ng away ni na yumaong Enrile na nagiging Senate President na ito si Trillanes, kine-question bakit pabalik-balik siya sa China at sa ginagawa niya nawala yung Scarborough Shoal sa atin. Hindi naman natin sinabi na siyang dahilan kasi nagagalit siya, nagsasampa siya kagad ng kaso doon sa mga nagsasalita na siyang dahilan na nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Dapat i-explain niya kung hindi ba talaga siya ang dahilan na nawala yung Scarborough Shoal sa atin, o si Del Rosario ba ang dahilan noon dahil siyang Foreign Affairs Secretary noong panahon na yon. So itong mga misteryo na to matutuklasan din natin pagdating ng panahon kung anong katotohanan dyan. So ngayon ito nga gusto ni BBM na ipagpatuloy yung talk about the joint exploration
wala pa namang detalye, pero sinabi niya nagsimula na sila mag-usap. So napaka ironic dahil nakaraang taon sa Asian Summit, anong ginagawa niya? Binanatan niya si Xi Jinping. Hinakayat niya yung mga bansa ng Southeast Asian na sama-sama para kalabanin ang presence ng China diyan sa South China Sea. Sinisira pa niya yung mga policy ng China. Kinakalaban niya. Pagdating sa APEC, nakipagkamayan siya ni Xi Jinping. Kaya naisip tuloy ng mga Chinese, hindi lang Chinese officials, mga Chinese na mga citizens, na parang merong diferensya itong tao na to. Dahil biglaan lang magpapalit ng desisyon sa kanyang kagustuhan o hindi niya kagustuhan, sa kanyang gusto o hindi gusto. Parang may problema yata sa pag-iisip ng tao na to. Yan ang impression ng mga mostly ng mga Chinese nationals sa ating Pangulo, sa kanyang pamumuno. Nakikita niya dito sa ating bansa ang pamumuno ng ating Pangulo ngayon, si BBM Bangag Marcos. Sabi ng kapatid niya, Bangag daw. So ito ironic nga dahil yung mga galamay niya, yung mga kaalyado niya, mga makakaliwa, panay ang sira, panay ang kontra. Sina Ontiveros, si Erwin Tolpo, si Kiko Matsing, panay ang bigay ng kanilang mga pronouncement sa media laban sa mga Chinese. Nagiging xenophobia na nga yung ginagawa nila, na parang gusto nila na lahat na Chinese na nandito sa Pilipinas dapat katatakutan at kalaban. Yung gusto nilang ipalabas, at hindi nila ma-accept yung reality na napakalaking tulong ng mga Chinese dito, whether Filipino Chinese or mga Red Chinese or yung mga Chinese na pro-democracy dyan sa Hong Kong at Taiwan. Linalahat na nila ang mga Chinese na yan. At ito si Tarila, bata ni Powell, sa mga Amerikano, para lang patuloy na ma-destabilize ang situation dyan sa West Philippine Sea ng presence ng Chinese. Mamaya i-discuss natin slightly yung geopolitical condition or situation with regard to the American position at ang position natin at ang Chinese position dyan sa South China Sea. Ano bang koneksyon nito sa mga pangyayari ngayon sa Middle East, sa Venezuela at sa US? Ano bang nakakunik-kunik ba ito? Ayan, i-discuss natin later part of this discussion, of this talk. So dito muna tayo sa joint exploration. Nakakaduda ngayon na nasa kahigpitan na, naiipit na tayo dahil nga sa kakulangan ng supply ng diesel at gasolina. Lumapit na tayo sa kinamumuhian nating China. Yun ang nakakatawa. Merong sinyalis talaga na papunta ang direksyon ni BBM sa China. Babasagin niya yung mga sinasabi niya. Parang typical sa isang di ba meron tayo minsan na papansin ng mga siguro nakaobserba kayo sa kapaligiran ninyo, sa barangay ninyo, na despite the fact na yung mga taong gumagamit ng ganyan, ng pulburon, minsan mabait sa'yo, minsan nagagalit, minsan kinakaaway ka. Ganyan, walang normal na pag-iisip, ang ibig ko sabihin. At typical ito sa mga taong gumagamit ng bawal na gamot. At ito rin, nakikita natin dito sa pamumuno ng ating Pangulo ngayon, na parang ganyan, na
kaaway na mutal, biglang maging kaibigan, or may desire to be a friend, pero tatak sila naman, tulad ng nangyari kay President Duterte. Sobrang katrayduran ang ginawa. Nagpahiwatig na kailangan ang tulong, o talagang nagsusumamo na kay BP Inday Sara na tulungan para manalo at makabalik sa pwesto, pero katrayduran naman ng sukli ang kapalit sa ginawang kabutihan ng dating Pangulong PRRD. So ganito rin yun. Ang tanong dyan, hindi kaya nag-iisip din yung mga Chinese na yan? Sina Xi Jinping, hindi ka nag-iisip ng ganyan. Delikado tayo dyan kung kakagat tayo sa mga ganyang estilo na alam naman natin, ultimo, kababayan niya, kadugo niya, kalahi niya ay tinatraidor niya. Tayo pa kaya? Ito sa side ni Xi Jinping, sa isip ni Xi Jinping at mga Chinese citizen, mga red Chinese na dyan sa mainland China. Di kaya yan ang iniisip nila? Kasi after the pronouncement ni BBM na gusto niya magkaroon ng joint exploration, pag-usapan din natin yan kung ano kaya ang gustong mangyaring hatian dyan sa exploration na yan. Lumabas sa mga newspaper ngayon sa mainland at saka dito sa Hong Kong at Taiwan, pati sa Taiwan, nagpo-post dyan. Maraming komento, pati sa social media, nagko-comment. Masakit pa nga doon, sinasabi, never trust a traitor. Parang message nila doon sa pamahalaan nila, na huwag magtitiwala sa isang taong traidor. Di ba masakit kung Pilipino ka, at pagsasabihan ng iyong Pangulo, kahit anong gagawin natin kung nasa labas tayo, Pangulo natin si BBM dahil nabubudol ang iba sa atin eh. O kayo, nabubudol ako. Hindi talaga ako mabudol dahil alam ko na noon simula pa na ganyan ang mangyayari. Ay, sabihin natin, si Inday nagsusuri na nga dahil nabudol daw siya. Pero kung nasa labas ka, tapos ganyan marinig mo, masakit, di ba? Being a Filipino. Wag daw wag magtiwala diyan. Makipag-usap daw yung pamahalaan nila, which is the Communist Party of China, mga members diyan, talagang nag-o-object sila na magkaroon ng exploration, joint exploration with the Philippines at this time dito sa rehime na to. Marami sa mga comment na umayaw diyan, at talagang masama ang sinasabi nila laban sa pamahalaan natin at sa Pangulo. At even yung mga dailies, mga newspaper dyan sa Hong Kong, yun din ang paliwanag nila. Yun din ang mga komento nila. So, itong ginawa ni BBM, nakakaduda din. Na bigla siyang lumapit. Sa bagay, sinabi ko nga kanina na may precursor na ito doon sa itong pangyayari na ito, na talagang lalapitan niya ang China. Dahil bago si Marcolita yata nagpunta doon sa embassy, na ito nga ang dahilan, sinasabi na pro-China siya, si Senator Marcolita. Sa totoo lang naman, gusto niya na magkaroon ng settlement, at isa sa mga intensyon niya na matuloy yung joint exploration niya yan, at magkaroon ng bilateral talk ng Pilipinas at ang China, at masettle yung mga dispute. At kung ano mang hindi mapagsunduan, itabi muna yun, doon muna sa mga bagay na pwede magkasundo ang dalawang bansa. Ito yung mensahe ni President Duterte, at narinig ko na rin ito ni Senator Cayetano nung nagiging Foreign Affairs Secretary siya. Yun ang ideal na move o gawain na dapat gagawin ng isang bansa. At ito naman ang ginagawa ng Vietnam. Magpatayan tayo dyan sa disputed area. Pero with regards to dito sa other relation natin, economic relation, ayusin natin yan. Diplomatic relation natin, pwede tayo magkasundo. Hiwalay natin yan. At yan din ang sinasabi ni BBM. Ano kayang nagpipilit sa kanya na magsalita ng ganyan? Klarong-klaro.
na talagang hihingi siya ng tulong sa China. At yan ang nakikita niya, no? Yung sinabi ko nga, bago nga nagpunta sa embassy ng China si Senator Marcolita, nangyari na yung nagpa-party-party itong si Lisa Araneta sa ambassador ng China. Di ba? Maraming ang nag-assume na ito, 2 billion daw hinihingi na ayuda, US dollars. O hindi ayuda, na utang, na loan sa China. I don't know kung papayag ang China, na alam naman nila kung anong diskarte ng pamahalaan ngayon sa Pilipinas. O. At saka hindi lang naman isang tao, hindi naman ang ambassador ang nag-decide niyan. Buong partido yan. Meron sila mga committee sa loob ng kanilang partido, Chinese Communist Party, na mag-decision dyan. At saka si Xi Jinping mismo. At sa talino ng mga tao na yan, na hindi nakita naman natin kung paano nila pinaunlad ang kanilang bansa. Around 800 million na tao ang naalis nila sa kahirapan, sa poverty, which is a feat, which is a historic sa mga bansa sa buong mundo. Sila lang nakagawa ng ganyan. Hindi natin ma-deny yan. So, hindi mag-desisyon ng basta-basta lang. Siguro, nakipag-usap sila dahil gusto rin naman makipag-usap. Ang sabi nga ng ambassador, sinong Lin, ambassador ng China, na kung pwede makipag-usap siya kay Gibo. Nasabi ni Marcolita, subukan mo i-text siya. At i-text mo sa akin at i-text ko kay Secretary Teodoro, ang Defense Secretary natin. Sabi nga ni Quinto, ni Senator Marcolita, pagbaba niya mismo sa embassy, nasa para pintuan pa lang siya, nag-text na kagad dito si ambassador sa kanya with regards sa sinabi niya na requesting for a meeting kay Gibo Teodoro. Iwan ko kung nagkatotoo ba yan. Malamang pinag-usapan din yan sa National Security Council, sa Defense Department, yung mga bagay na yan bago magbigay ng policy statement si BBM na makipag-joint venture sa China with regards to the exploration dyan sa disputed area ng South China Sea. Magandang development yan kung titingnan mo. Dahil yan nga ang gusto mangyari ni President Duterte noon. Pinupost niya. Pero naabutan lang ng panahon dahil nagtapos na yung term niya. Kaya kung may desire pa na totoo si BBM, noong 2022 pa. Wala nga eh. Hindi naman niya intensyon na magkaroon ng continuity yung mga gandang proyekto ni President Duterte. Kung hindi, manghulimbat ng malita-malitang alam mo na kung ano yun, galing sa budget ng Pilipinas. So napaka bihirang pangyayari na worth ng Guinness Book of Record yung ginagawa ng administrasyon ni BBM na sariling bansa ay mismong gobyerno na mamumuno ang nagnakaw ng pundo ng kanyang sariling bayan. So, yan ang nangyari dyan. At ito, ang nasa isip ko, hindi ipapayag ng China niyan. So, yan, siguro, i-delay hanggang aabot ng 2028 magkaroon ng change of regime. At hindi yan magkasundo. Hindi yan magkasundo sa terms. Pwede sabihin niya, BBM yan, okay lahat. Tuloy natin yan. Anong kondisyon? Anong kapalit? Siyempre, hihingi muna ng down payment yan. Diba? Yan ang mangyayari dyan. Sige, papayag ako. Basta ngayon, kailangan naman yung pera dahil may problema kami sa supply ng diesel at gasolina. Money down first. Ilang billion? Sabihin na 50 billion muna kailangan namin para alpas kami dito sa problema na to. Iayuda namin yan, subsidize namin ng fuel supply ang cost ng gasolina at saka diesel, at iayuda namin sa mga nahihirapang mga mamayan ng Pilipinas.
at other programs na makatulong ng mga tao to alleviate din from this ongoing na crisis. Malamang yan ang sasabihin ni BBM, at bigay mo muna yung pera sa amin. So ano mangyayari kung may bibigay ang pera? Mababayaran kaya yan? Magkano kaya ang mapupunta sa kanila? Di ba? Magkano, ilang malita na naman yan ang mai-share niya doon sa iba? Magtitiwala kayang China na alam naman yan na laganap ang corruption dito sa Pilipinas? Huwag din sabihin hindi niya alam yung 18 Marines. Hindi alam ng China yung mga malita-malita. Alam nila yan. Ngayon, pumayag lang sila mag-usap. Wala naman masama, mag-usap lang tayo. Pero kung sa tingin ko, kung involved na yung pera, hindi papayag ng China dyan. Pistado na yung diskarte ni BBM. Yan, walang ibang intention yan para makakuha ng pera. Pero the desire na magkaroon ng exploration, hindi ako maniwala. Kasi kung talagang yan pa ang intention niya, noon pa niya yan ginawa. Di ba? Pagpasok pa lang niya. Ngayon na nagkaipitan, nag-decision siya ng ganyan. Kaso nga lang, money down first. Ngayon, isa pa rin bagay na napaka-imposible niyan. Sigurado mag-i-intervene ang US dyan. Sigurado mag-intervene ang US. Bakit kung magkaroon ka ng joint exploration dyan, papayag ka ng China? Ang China ang kausap mo. Or, kasi disputed area din, hindi rin naman pwede papasok ng US. So, sabihin na lang ng US, wala bang oil yung mga yung mga areas dyan na hindi disputed, yung within sa territory, offshore dyan sa Palawan, wala ba tayong ma-explore dyan? Dapat yun ang gagawin niya, pero late na rin yan. Gaano ba katagal ang mag-explore? 5 to 6 years bago ka makakuha ng isang site kung saan ka magsisimula pag-dig ng oil dyan sa ilalim ng flooring ng dagat. Bago ka makakita, bago mo ma-develop yan, matagal na trabaho yan. Kaya kung ngayon ka pala magsimula, walang mangyari dyan. At saka hindi papayag ang ang US. Aside from maraming IDCA site niyan, na maging objection din ng China, na maraming IDCA sites, meron pang missile ng US na nandiyan sa lawag, maging objection yan. Isa pa, hindi mahiwalay talaga ang security na topic or security na dapat pag-usapan with regards to yung presence ng military dito ng US. Hindi yan maiiwasan, kasama yan dyan sa usapan. At nakita natin ang move ng US ngayon. Sa totoo lang, lahat na yan, yung ginawa nila kay Maduro sa Venezuela, at itong gira sa Iran, nakikita natin. Kasi alam nila, doon sa Venezuela, ang lahat, major buyer ng oil dyan sa Venezuela, ang China. Isa sa major oil buyer. Ngayon, wala na yun. Nawala na sa China yun. Kung bibili ang Chinese government through US companies, yung Chevron, Exxon, doon na siya bibili kasi hawak na ng US ang oil production ng Venezuela. Yan talaga isa sa mga target para naman mahirapan ng China. Alam na naman nila na 60% ng oil importation ng China, almost sa 100%, 60%, ang ibig sabihin 60% ang dependency ng China sa oil. 60%. At 90% niyan ay galing sa Middle East. Kasama na rin yung sa Venezuela. Ay nawala na sa kanilang Venezuela. Kaya dito na naman sa Iran. Ngayon kung magkaroon ng peace na dyan, mapayapa na yung lugar ng Iran at saka Israel, at patuloy na ang production ng oil ng Iran, hindi rin ako maniwala na hindi hahawakan ng US ng production na yan.
Malamang yan, pagkatapos ng gira na yan, dahil sila nga ang mag-deliberate ng area na yan, yung Karads Island, tsaka yung uh, uh, dalampasigan ng Iran na nakaharap sa Strait of Hormuz, sila magpapadala ng marines yan, i-clear nila yan ng mga missile, mga drones, para pwede nang dumaan yung mga barko, yung mga minas, sila rin ang nasa ilalim ng dagat, sila rin ang magtanggal niyan. So may karapatan sila na mag-manage sa Karads Island production ng mga refineries, production ng oil. So makukontrol nila na naman yung oil dyan sa Iran, na doon kumukuha ang China. Kasi ang China daw dyan kumukuha ng $60 per barrel lang ang presyo ng China dyan. So, $60 yata, ganun. So may discount pa daw na 9 pesos. 9 pesos, $9, so 51. Na malayo sa prevailing price noon. I think nung panahon na yun, nasa 70 to 80 ang presyo, pero nakakamura yung China dyan. Isa din sa mga intention yan ng US para mahihirapan ang industries ng China, dahil lahat na oil nga nila galing sa Iran. Hahawakan na nila ang Iran, magkaroon ng maraming epekto yan sa ekonomiya ng China. Mangyari diyan, mag-slow down ang production ng China ng kanilang mga produkto, dahil maapektuhan ang oil supply nila. Hindi naman gaano marami ang nuclear plant ng China. Meron pa silang coal-fired saka diesel feed na mga power plant, kaya maapektuhan talaga ang Chinese industries ng economy ng China. At yan, likely, hindi talagang direktang ginawa ng Amerikano para maapektuhan ang matuward, mapigilan ang asenso ng China, pag-progress. Kasi dyan sila nakakuha ng maraming pundo para i-develop ng husto ang kanilang military. Pero nga itong pangyayari dyan sa Iran, nagpapakita kung gaano ka superior yung mga US armaments kumpara sa Russian at China. Kasi ang ginagamit ng mga radar dyan, mga communication system, mga satellite system ay galing ng China. So ngayon, kayang-kayang pasukin yung mga anti-missile ng Chinese is A500 ng Russia, hindi umuobra. Yung mga parang Iron Dome nila, parang mga Patriot missile, cruise missile nila na ganyan, hindi umubra talaga. Talagang nasira lahat yan ng US. So mahinang klase pa yung mga kagamitan ng pandigma ng China at Russia. So ngayon, yan nga ang mangyayari dito sa usapan ni BBM at China. Maging cautious ang Chinese niyan. Hindi yan basta-basta magdesisyon. Papasalamat lang sila na yung unang ginagawa ni BBM na talagang nagsasalita laban kay Xi Jinping, medyo kumalma. At ito, si Natarila, yung nag-iikot na pinapakita yung mukhang pangit ni pinapangit ng husto yung mukha ni Xi Jinping, na kinakagalit nga ng mga Chinese officials tsaka yung Chinese citizens sa ginagawa ni Tarila, nga naging persona ng grata na ang dami nila. Hindi na sila makapunta ng Hong Kong, Macau at other Chinese territories. So yun ang nakuha ni Tarila dyan. So ito nga yung pangyayari na yan ay medyo matatawa tayo at saka nakikita natin, nakakaawa na rin na talagang desperado na talaga ang pamahalaan na to. Nakikita natin ultimo yung mortal niyang kaaway linalapitan na para humingi ng tulong, kasi yan tulong ang niyan kapalit, tulong ngayon na. So nakikita natin wala talagang solid na ebidensya. Walang ebidensya, walang solid na plano si PBM paano tayo sulbahin itong problema natin sa
ah, gasolina at diesel dito sa bansang ito. So wala rin namang parating na supply. Merong parating pa kunti-kunti yung PNOC. Ilang ano lang yan, 250,000 liters yata ng diesel ang darating. Samantala ang consumption natin sa isang araw sa gasolina lang is 22 liters, 22 million liters. Yan, 220,000 liters. So, wala pa nga isang araw. Yung diesel natin, yan, diesel pala yung parating in order ng PNOC. Galing yata rin sa Singapore yan eh. Ngayon, yung diesel natin is 33 million liters ang kailangan araw-araw. So, nakita na natin, marami nang hindi bumibiyahe ng mga buses along EDSA. Ang dami na. Kasi, bumibiyahe ka, ang mahal ng diesel. Magsweldo ka pa sa driver mo kung may pasweldo kayo. Ang maintenance ng mga sasakyan, paano na yan? Mabuti pa hindi na lang ibiyahe. Kung para hindi ka makalabas sa policy ng LTRB, magbiyahe ka lang ng ilan, sacrifice na lang. Ilang units, ng ibang units mo, itatago mo na yan. So, yun na nangyari. Sino maapektuhan? Yung mga trabahante natin. Yung ekonomiya natin. Kung patuloy yan, talagang maraming magsarang negosyo. Lalo na yung depending sa mga raw materials, mga deliveries. Yung mga supermarkets natin. Paano na yung mag-deliver niyan? Magkano rin ang presyo ng mga bilihin? Yung mga agricultural products natin galing sa mga probinsya, hindi na bibiyahe yan. At hindi na rin magtatanim yung mga magsasaka. Dahil nga ngayon, naapektuhan din yung fertilizer. Dahil ang fertilizer ay product sa petroleum. Kung walang petroleum, wala rin fertilizer. Mabubuhay ba yan? Kung walang fertilizer? O yung mga palayan mo, walang spray ng mga insecticide or patawa. Mamamatay lang yan. Sayang ang pagtanim mo. Or yung mga gulay natin. Hindi pwede yung natural lang na fertilizer sa ganyang kalaking lupain na ipifertilize mo. Kaya talaga, napaka-pessimistic ng situation ng Pilipinas. Kung ganyan, patuloy tayo magsasuffer, hindi natin alam kung kailan nagdidepende tayo kung gaano katagal ma-settle yung kaguluhan dyan sa Strait of Hormuz. Na hanggang ngayon, nakatingga pa yung mga Marines nandyan sa Indian Ocean para pasukin nga yung magkaroon ng land invasion dyan sa coastline ng Iran facing Strait of Hormuz. Makiclear yung mga tunnels dyan na dyan nagtatago yung mga Iranian Revolutionary Guards na may mga ino-operate na missile at drones at yung mga fast boat nila dyan, fast attack boats nila, yun ang tumitira ng mga missile para pasabugan yung mga dumaraan ng mga oil tanker na ngayon ay nakatingga mahigit 250 fully loaded ng oil yung nandyan sa loob ng Strait of Hormuz na hindi makalabas. Fronting UAE, nandyan sila na nagsasuffer ng penalty dyan sa insurance na I think 0.5 yata ang insurance daily. Kailangan magbabayad ka kung anong cost ng barko at yung karga mo, i-times mo ng 0.2 yata o 0.5 daily yan babayaran mo. So by the millions na yung utang nila sa insurance company. At yung insurance pala per biyahe pala yan, hindi pwede yung 1 week. May pala yan, kung ilang week ka papunta doon sa dideliveran mo, yun ang kino-cover nila. Pero 1 trip lang yan yung insurance. Yan lang ang coverage nila. Kaya yung iba, kasi tinatrack yan, monitor ng mga insurance company kung saan na yung barko. Baka nandaya yung may-ari ng barko, pinapatay yung transponder. So hindi alam, nawawala yung barko.
hahanapin ba yan kung nasaan? Hindi na magbabayad ng ano yan, ng insurance premium. Yung utang nila, hindi na magbabayad. Basta na lang mawawala yung barko. Siguro magpalit ng pangalan, ganun, para hindi na makabayad sa utang. Alam na, diskarte ng ano yan, mga negosyante na multi-million yung uh, perang linalabas. Yan, isipin mo kung 1 million barrels yan ng crude oil, magkano ang halaga niyan? So, ganyan lang ang laruan dyan sa importation ng oil. No? At napakalungkot kasi yung Strait of Hormuz, yung mga bansa dyan, kasama na ang Saudi na nasa Red Sea, kasama ang Qatar na may natural gas din, almost 90% ng pangailangan ng Asia ay galing dyan sa area na yan. Kasi yung mga bansa sa South America, Venezuela kumukuha, may ibang source sila. O yung mga European countries, may North Oil naman sila, doon sila kumukuha, yung galing Russia. Kaya depende talaga ang mga Asian countries sa Middle East. Kaya talagang matatamaan ng ekonomiya ng Asia, lalo na ang China, dahil sobrang laki ng industries ng China at saka Japan, South Korea. Kaya hindi pwede sila na mawala ng oil reserve, strategic oil reserve. Kaya yun ang binabantayan nila. Kaya sa tingin ko ang Japan, sabi natin kumukuha tayo ng ano doon, diesel at saka gasolina. At ang South Korea, meron na silang export ban. Ibig sabihin, hindi na sila mag-export ng oil at ng diesel at gasolina sa ibang bansa, at kasama na tayo. Dahil wala tayong reserve na sarili eh. Ganyan kagaling ang Pilipinas. Walang strategic energy emergency plan. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang tayo nag-iisip. So, malungkot ang pangyayari sa bansa natin. Sigurado, back to the Middle Ages tayo na walang kuryente, rotational brownout tulad ng kapanahonan ni Cory. Kaya dyan na ginawa ni Ramos yung IPIRA, napalpak din naman. IPIRA lo dyan sa kuryente. Di ba? Palpak din yan. Nagkaroon ng monopoly ang Meralco at ibang malalaking energy supplier tulad ng Abuites. Yun ang diskarte nila para makapera sila. Maraming pumasok yan sa energy business, power business. Lahat halos na, Abuites. Bininta nila yung Super Ferry para mag-ship dyan. Alam ba ninyo yan? Yung mga Abuites. Yumaman yan sa kapanahon ni Cory dahil nga panay ang brownout, nagtitinda muna sila ng mga generator, doon sila nagkapera. At yan, mga kamag-anak din ni Cory. Ngayon, nang nauso na yung mga power plants na ginagawa, pumasok na yung Abuites sa power plants. At ang dami nang pumasok dyan, kasama ng CSM. Ang dami nang pumasok talaga. Yung mga oligarch sa power business, kaya kontrolado nila ang presyo ng electricity dito sa bansa. Kaya yung ipiralo natin, palpak yan. Dapat dinibilap natin yung mga indigenous sources natin ng kuryente tulad ng mga dams natin. Hindi nangyari yan. Yung Agosto, iwan ko, nagpapangsyon pa ba yan sa Maria Cristina Pool dyan sa Lanao? Iwan ko, hindi yata na-maintain ang husto. Kaya wala tayong ganyang source. At ang pinakamatindi yung oil exploration na hindi talagang walang konkretong pangyayari o programa para maipatupad yan. PNOC, ano bang ginagawa niya? Pasweldo yun. Wala namang ginawa yung mga tao na yan dyan sa PNOC. Ilan ba ang natin exploration sites? I think 7 o 8 lang yata, kasama yung Malampaya. Yun lang. Kumita ba tayo sa Malampaya? Magkano lang ba ang kinita natin yan? Naramdaman ba natin ang kita dyan sa Malampaya? Napunta lang yan sa mga nag-explore, mga Shell yata, yung mga European companies, halos doon napunta sa kanila. Meron pa nga yung mga taxes niyan, tayo pa rin ang nag-shoulder, diba? So walang silbi yan. So balik tayo dito sa
ah, gustong pagyabang ni BBM, nakita na natin ang intensyon. Alam naman natin na hindi talaga yan kakagatin ng China. So, parang tulit the hero nangyayari. Late in the day yan. It's 2 minutes to midnight na ang mga moves na yan. Wala na. Your time is almost over. Wala na. Hindi naman in 2 years time magagawa yan. Sa planning pa lang, ang dami pang mga kailangan ng mga dokumento, hindi matatapos yan at hindi makapagsimula ng ganyan. At hindi papayag ng China kung administration is still there. Itong napakakurap na administration ito. So walang mangyari niyan. Huwag kayong kumakat dyan sa mga kwento-kwento ng mga trolls ng administrasyon. Ngayon pa unting nawawala na dahil nga hindi na raw nasusweldohan yung mga trolls. Isipin mo, wala kang gagawin. 50 cellphones ang hawak mo, magtitext ka lang. Magko-comment lang ka lang sa Facebook, sa YouTube. Nakakapagod yan. Kaya mapapansin yung mga comments. So kung mayroon kayong channel na Pro Duterte, halos pare-pareho ang thought. At parang isang paragraph na sinulat muna, tapos tinitext putol-putol. Mayroong isang mag-comment, ang kasunod na tao, ibang pangalan, halos karugtong dun sa unang nag-comment din. Yung pangatlo, pareho rin, parang karugtong isang tao lang gumawa niyan. Si yon? Si Ismail yung kaibigan ko na dating trolls yan na nahirapan nga siya sa English. At ngayon medyo disente yung mga nila comment dahil napapansin nila na magagaling yung mga commentator, mga DDS na nandito sa mga vloggers, kaya nahihirapan sila i-counter. At mahirap talaga dumipinsa sa ganyang mga klaseng tao. Mahirap dipinsahan yan dahil ang nakita naman natin kung anong ginagawa at didipinsahan mo pa. Sobrang kawalang hiya. Walang hiya yung nidipinsa mo. Paano paganda ang image niyan? Magnanakaw yung dinipinsahan mo. Paano mo mabaliktad yung niya yan. Noon siguro na mabibilang lang yung mga journalist o mga broadcaster na mga sources ng information, pero hindi pwede na ngayon dahil meron tayong social media. At malaya tayong magbigay ng ating mga opinion. So, sa episode na to, napaliwanag ko na siguro kung anong ibig sabihin ko dyan sa joint venture exploration ng China at Pilipinas. Ano lang yan, pasad lang. Ibig sabihin, pakitang tao lang yan. At para lang yan, last resort ng administrasyon na ito para sa huling pagkakataon makapakinabang pa. So, mayroon pang makuhang halaga dyan sa transaksyon na yan. So, alam na natin kung anong ibig sabihin yan. Malita yan, ibig sabihin. So, hanggang dito na lang tayo sa episode na to. At maraming salamat doon sa mga bagong dating dito sa Justin Talk News PH. Huwag niyong kalimutan bago kayo lumisan dito sa channel na to, pakipindot naman yung like, then share, then of course, kung bago lang kayo or matagal na kayo dito nakikinig pero nakalimutan ninyo mag-subscribe, subscribe na lang. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you po.